Isa pong pinagpalang Tuesday morning mga katots. On location naman po tayo ngayon sa parokya ni San Ignacio ng Loyola sa Torrijos. Dito po kami nagre-recollection ng mga pares. So pakisama kami sa prayers. Pero syempre tuloy ang ating pagninilay at ngayong umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, ano ang powers mo? Ano ang power or powers mo? Bakit tungkol sa power ito? Kasi ang ating ebanghelyo hinango kay San Marcos, Kabanata 1, mga talata 21 hanggang 28, ay patungkol po doon sa isang episode kung saan si Lord nagsalita at ang sabi ng mga tao, may power, may authority. Siya'y kakaiba sa mga eskriba dahil nagsasalita ng may kapangyarihan. At ganun din, nang may lumapit na mayroong inaalihan ng masamang demonyo, napalayas niya ito. Again, with power, authority ng Diyos. No? At ito nga rin po ang katotohanan ng ating pagninilay. Kaya nga ang tanong ay, anong power mo? Naalala ko nung isang araw may nausap sa akin ng kung maaari ako'y magmisa sa Laguna. Ay kaya lang, kabit-kabit ang schedule. Ang sagot ko doon, ako, hindi po kaya ng power. So ano ang ibig sabihin ko dito sa power? Well, one of the things na dapat natin laging maalala, one of the true sources of power natin ay ang Diyos, siyempre. So kasama ng katotohanan nito is yung katotohanan ng biyaya ng Diyos sa atin. That's one of the truest source of power para sa buhay ng isang mananampalataya. Another reality ay our power also is expressed, or authority is expressed when the Word of God becomes action. Kapag yung ating ipinapahayag na pananampalataya, kapag yung salita ng Diyos naggabay ng buhay natin, ay nagbibigyang buhay sa ating pagkatao. Yan, there is power. Sabi nga nila, there is more authority in actions than in words. Pero sa atin, our words is the foundation and basis of our actions dapat. At kapag yung dalaway nagtugma, yan, ang alok nito'y biyaya. At di lamang biyaya, kundi yung tunay na kapangyarihan ng pamumuhay sa pananampalataya. So, kaya ang tanong anong powers mo? Pues sana ang source ng ating authority or power ay yung ating pamumuhay sang-ayon sa pananampalataya. Sapagkat ito din yung nagbibigay buhay sa katotohanan kung tayo nananampalataya. So sana po, katulad ni Lord, nakikita iba. Kasi nga, hindi lamang tayo sa salita, kundi tayo rin ay sa gawa. Okay po. At syempre, nariyan pa rin po ang paanyaya ko sa inyo na maging cyber missionaries, mag-evangelize po sana lagi through social media. Mag-like, share, follow po itong ating page sa Instagram natin at Thought for the Day, YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. At syempre po, pagbati natin ang happy birthday kina Gina Manjares, kay Richard Pantoja, kay Casey Bergonsalvo, kay Atelilia Maralit, kay Joyce Morong, kay Fernan Bailosis, kay Saldi Nunez, kay Nancy Adriano, kay Janice Real, kay Nanay Adelina Madla. Happy birthday sa inyong lahat and prayers para sa special ninyong araw ngayon. At syempre po patuloy pa rin ang ating paanyaya ng panalangin para sa lahat pa rin po na nangangailangan ito at may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. No? At syempre para sa kapayapaan na rin sa mga lugar kung saan may mga nangyayaring digmaan. At kung tayo naman po talaga ay may power because of our life according to our faith, di ano pa. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo.